May hapon te. So, mangutana lang ko te no kay si Julina pila naman siya ka days walay sulod-sulod pud sa study room. Tapos kanang nanasad sila nga wala ko na siya uli-uli sa inyo ha. Pila na siya kaadlaw walay uli-uli. Lakto siya pagkasabado sa mga usa ti oras an? Alas 3. Alas 3 sa Sabado. Oo. Yan nasugatan na sa iyang buwang istindahan ni magpaluod ra siya, balik ra raw siya. Wala hantod na karon na mabalik. Nya gi-chatan sa mga buwang di mag-online. Nya asa man daw feel ninyo asa man siya te. Kay karon na iyang barkada mag-anhaan sa mga katong babae. Nga giadto na ko sa ilaha, gabi dako geto. Wa ko siya didto, nya ingon tong inahan tong iyang barkada basin na ako sa pusok sa iyang anak ko sa. Nga wa na ko dungog dito sa pusok. So inyong giapas dito te. Kani lagi sa may atos. Nya wala gid siya dito. Nya di nam Dito kontak. mag-study na kaya nagdumduman naman ako. Ay ko na pulitahan ang anak kay ngano ng anak nga siya mamta na siya kuan lang ta. Nya wala jud bisag isa ninyo nakakontak sa iya ha. Kay di man online. Gila niya yung Ganihan. cellphone? O gida. Gida ang cellphone. Ang de ganiya ko no sa tong anak 2 hours ago nag-online. Yan nagi-chatan pa nimo no. Basta higuro na daw gitan wala mo reply. Pero musin siya sa inyo mga messages. Nya dili siya mo reply. Dili mo reply wala. So 3 days na siya. So Jolina didn't come home for almost 3 days now. And her mother told me that he doesn't reply to their messages and calls. They went to Pahak. Ay, Kuan Agos. Agos. The previous dito sa siya katong last siya ni Kuan. The last time she didn't come home, she was found in Agos, but she was not in Agos according to her mother. So ang kanang Kuan na natin kay kanang matangtang mo siya ti kay kanang ikaduha na siya dapat ron nga kanang Kuan nga kanang wala ni sulod nga walay pananghid kay pagkagahapon o karon unya kanang kung dili pa gyud siya maka sulod ini kaugma matangtang siya kay 3 days raman ang kuan ni sir within 30 days. Chat siya. Wala sa kukabaw karon ba sa kukabaw nga wala day siya ni uli kay wala man ko dira weekend sa balay to amang ko Cebu City. Parang tumakuan na niya ba? Unsay kuan niya kay mo siya nag Ako siya i-message karon tinaguba man sa kong cellphone kan papa man nga cellphone ang gamit. siya sangit-sangit din niya mauna. Nga mo. Di na siya kuan laylay na siya nga ato sa phone. Kaya nagplano siya ngano na sa bayhana lagi kung sa man kay magminyo gusto ka magminyo magtinarong kag maminyo ka. Magtinarong di man mo lakaw wala dito sa badi manangin. Maulaw Buti gid. baw. Nasi uya bronte. Punta na siya uyab doon na. Hindi ko kay baw na uyab ka wa may nga mo anak di sa mo Mabay ay uyab niya sa ano lang sa cellphone lagi di na sugod na sa cellphone. Nya wala siya kaha siya nga to siyang uyab ti. Amo lagi po doon na. Sa mayon ako na ninyo kay kamo man gyud na yung cellphone. Ano na niyo na si Joanna Zulina sa iyang uyab. Na siguro kay nagsigit na chat siya uyab. Na ana do ha. So, according to Julina's siblings, she has a boyfriend and according to them, they think that she is with his boyfriend again, which is a new boyfriend, not the previous boyfriend. And until now, they cannot contact her or anyone that knows where she is right now. So, I am going to contact her. I'll try to contact her if she will respond to me, and we will update soon if kanang what's going to happen. And for now we are just going to try to contact her to find out where she is and try to convince her to come home. Okay, thank you. So, good afternoon, students. So, topic na to karon noun. So, kabaw naman taon sa ang noun, no? So, naa na siya ay singular o plural. So, ang singular noun that names only once. So, usara na ang singular. So, plural noun that names more than one. So, labaw sa usa ang plural, daghan.
The difference between singular and plural is easy to spot. So, dali ra kuno ma-ibawaan, makitaan ang kalahian sa singular o plural. When a noun indicates one only, it's singular noun. When a noun indicates two or more, it is plural. So, sa singular to plural noun na siya'y rules. So, ang first nga rule is add s to make the noun plural. So, sa first kuno nga rule, mo add ka og s sa noun para mahimo plural. So, like, sample nato diri, dog. Mahimo siyang dogs sa plural. Ang girl, girls. So, rule number 2. Add es to make plural. S, SS, CH, SH, example, bus. So, manimong buses. Class, classes. So, kanina ay kung mag-end siya o mga S, double S, CH, SH, so, imo ni siyang kunan o ES para mahimong plural. So, ang third nga role is drop the Y and IES. So, imo kunong i-drop ang Y. Na nag-ending og Y, niya mo kuno kag IES para mahimong plural. For example, city, mahimong cities. Kay mo mang tangtangon, i-omit nimo ang Y, then mo add ka og IES. Then, number 2 is cherry. So, ang i-drop na po nimo ang Y sa cherry, nga mo add kag IES, so mahimo siyang cherries. Okay? So, rule number 4. Sa rule number 4, for nouns ending in F or FE, change F to V and add ES. So, sa rule number 4, kung mag-end na siya F or if E, i-change ang F sa V. Dayon mo add ka og ES para mahimong plural. So, example nato diri ang love. Mahimo siyang loves kay imo maning i-change ang F sa V, then nag-add ka og ES. So, number 2, ang wife. Nag-ending siya og FE. So, ang FE, ilisan nimo V, dayon mo add kag ES para mahimong wives. Nahimo na siyang plural. So, ang life. So, ang life, nag-ending gihapon siya og FE. So, i-change ang FE og V, dayon mo add og ES. Puha. Bante, ingong maglibog ha. Dapat mo ingon jud og naglibog. Sa rule number 5, the plural of some nouns is to be formed by change of spelling. So, sa rule ko nga number 5, na kuno'y some noun nga mausab ang spelling ni mahimo na siyang plural. Like, sample na to dire. Feet. Mahimo siyang foot ni ka plural. So, ang mouse, mahimong mice. So, na-change ang spelling, di ba? So, woman, mahimong women. Para mahimong plural. So, we have also some examples below. So, inyo lang ni siyang study. So, magamit ninyo as reference sa school. Okay? Understood? Yes. I am clear? Yes. Okay. 411? Okay, who can answer number 1? Number 1.
Abigail. Number 2, kinsa? Raya. Ayaw lang diha. Dito lang pwede ra dito eh. Ipaiswag sa araw makaagis si Juan. Diha. Okay, good. Ato dito, day. Ato. Okay, number 2, Raya. Number 2, ha? Kinsay number 3? Margo. Number 4, anya na, ikaw man. Saira. Number 5. Brianna. Yan ang maman. Number 6, Christoph. 7. Oh, timanan yung number, ha? 10. Oh. Sakto na, no? Kay 12 mo tanan. Anya? Di na mo. 10. Ay, number 10 lang ko. Number 8 ko, Char. Number 12 ko, Char. Sunod ay 8. Char, number 10 ko, Char. Ako, Char, number 12 ko, Char. 9. Kinsa may 9? Romar, Char. 9 si Romar, si Christoph day. 6. Oh. Char. Jenica 7. Ako, Char. 12 ko, Char. Unsay answer? Ibutang sa igbaw. Number 12. Equal sa igbaw. Dire? Dire, Char? 46 answer? Dire, 48. Oh, okay. Char, number 11 lang po. What is our topic all about? Okay, anti-bullying. So, before we discuss about anti-bullying, so we will discuss first about the bullying itself. Okay? So, kinsa may familiar dili or who is familiar here about the word bullying? So, kamo tanan, familiar na mo? How about kinsay naka-experience nga mabully? Hoy! Naka-experience mo tanan nga mabully? Oh. Silahan pa lang yan. Sa school, kasagaran? Mamawa mo? Story lang tayo tagsa later. Ha? You must know your boundaries or your limitations. Okay? Okay? Just like sa gingon dili. Let us first read what is bullying. Bullying is when people repeatedly and intentionally use words or action against someone or a group of people to cause distress and raise to their well-being. So, gingon pa dira, bullying is when people repeatedly, ano din na repeatedly? Balik-balik. Repeat. So, bisag gingon na nga, ayaw ko kusi aoy kay wala ko sa mood, di kapoy ko. Pero kung sige gihapog, pangusi. Or for example, ingon ka og, pangag. Ayaw, lugi uy kay sakitan ko ko niya. Ikaw mainong yung pangag. Nikita na po ninyo, uy, pangag, jud ka, pangag. O, diba? So, sila, lipay kay sila. It's because they think it is a joke. But, to the person nga gisultian na we don't know unsa nga risk ang inyong nahatag sa ilahang well-being.
naa siya'y law. Unsa man nga law? You read everyone. Republic Act number Number 10627, or known as the Anti-Bullying Act of 2013. So, napasa ni siya nga bill pag 2013. Kay nga naman, grabe na kaayo ang concern sa school or sa establishment or any institution nga about aning bullying. Kay nga naman, daghan na kaayo, especially mga high school. Diba, kamo man jud kasagagan ang kanang sensitive na. It's because, dalaga na mamugulitaw, diba? Nana sa high school nga stage ang puberty stage, which is maulaw na mo, sungugon mo, masakitan na mo, badlungon mo. Unya, inikahuman depress na dayon. Muhilak na dayon og pinatago. Kaya nga naman, di mo sulti sa parents kay maulaw. So, you read what is Anti-Bullying Act of 2013. The purpose of Anti-Bullying Act of 2013 is to address and prevent acts of bullying in elementary and secondary school in the Philippines. O, diba? Elementary and secondary schools. Secondary schools are known as the high school. And, kaning elementary, kasagagan man na ka na magsinumbagay. Diba? Kay mga bata, elementaries, o magbinugnuay, magaway-away dahil tungod sa snack. O, nga na. But, kung muari ka sa high school, kay mauwaw. Dili na ganahan magpakita sa mga tao, kay maulaw. Dili na ganahan mo eskwela, sige nag-absent, kay sungugon man. Kaya sabot mo, maunang naay good manners mga langga nga gitudlo sa study room, it is because so that you will be the person nga mo break ana nga cycle ha. Kung imuha mga friends, mga bullies, mabully sad ka? Oh, unsa may imong role? Dili magbully, maoy madlong. Nay different types of bullying. So unsa man? Verbal bullying, Physical bullying, cyberbullying, social bullying. so kana siya 4 major types of bullying na siya. So if mo ingon tog verbal bullying, unsa din ang verbal bullying?